Good evening po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen po. Tayo po may pagpapasimula na po sa ating pong gawain. Awitan po natin ang ating pong Panginoong Diyos na buhay ngayong gabi po ito. Yes, Lord. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, muli sa gabi ito, Panginoon, sa malayang pagpupuri at pananalangin sa iyo, Lord, nawa, Panginoon, ay ikaw po ay mapapulihan natin sa gabi po ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa po ng mga biyayang ginawa sa aming buhay, Panginoon. Nagpapalinis po kami, Panginoon, Lord, sa gabi po ito, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, ay mga salita na mapapakinggan mamaya, Panginoon, na lang po namin. Ito po ay magamit po namin sa aming pong pang-araw-araw ng buhay, Lord. Salamat po, Ama, sa pinabalik ang lahat ng papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po muna umawin po sa ating pong Panginoon. Awitan po natin siya ng mahal na mahal kita, Panginoon. Pagmamahal
Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, Lord, sa isang linggo, Panginoon, Lord, na muli. Imo po kami, Panginoon, ay tinatagpo, Panginoon, sinamahan sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, Lord. Sinamahan po sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay, Lord. Salamat po sa ipagtugon sa aming mga panalangin, Panginoon, Lord, na kahit hindi po namin ito ibigay, na kahit hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, ay hindi po ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa bawat pagsubok, Panginoon. Ikaw ang aming kasama. Ikaw po ang aming karami, Lord. Salamat po sa iyong pananatili, Panginoon, Lord, sa aming Panginoon. Pagkamat, nagkukulang kami, Panginoon, Lord. Salamat po. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan. Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang
Diyos ang sasampahin. Panginoon ko sa'yo lamang, mananatili kailanman. Suliraning langay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Panginoon ko sa'yo lamang, mananatili kailanman. Isa pa po suliranin. Suliraning langay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Panginoon ko sa'yo lamang, mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. All the glory belongs to you, our Father in heaven. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong announcement. Ang gawain po sa San Isidro ay maagang isasagawa sa darating na linggo, February 11, upang bigyan daan ang LCC at CE Teachers Meeting. Aalis po dito sa Manggahan Church ng 1 p.m. LCC and CE Teachers Meeting Sunday, February 11, 2024 sa ganap po na 3:30 p.m. Dito po sa Ayaw and Manggahan, Buntalban. Midweek service and prayer meeting February 15, 2024 sa ganap po na alas 7 po ng gabi. Speaker po natin, Brother John Kirch, worship leader, Sister Mary Joy Toquero, usher po, Brother Boy Adriano, testimony po, Brother Renando Sana. February 11, 2024, sa ganap po 9:30 a.m. Sunday service po. Speaker po natin, Pastor Manny Castro, worship leader, Sister Cristita Barza, tithes and offering encouragement, Brother Ray Acosta, usher po, Brother Bernard Roquico, flower sponsor po, Brother Renan and Sister May. Iron and Ministries Montalban Sunday Worship, renewal of marriage vow po, ito po'y gaganapin sa February 18, 2024, 9:30 a.m. YMO in Calcao, Valentine Fellowship, the 7 Rings of Marriage, on February 18, sa ganapon, alas 5 ng hapon. Iron Ministries Montalban, Aita Community Mission po, on February 24, 2024, Saturday po ito, sa ganapon, alas 8 ng umaga. IRM National Intercessory Prayer and Fasting, at home po ito, February 23 po, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. TCE 1 Batch 2. Wow, meron ng TCE 1 Batch 2. Proposed schedule po nito ay March 27 to March 30 po. Open to all kapisanan po ito for those who are interested to join.
kindly approach po our city head, Pastor Marna Castro. Sa atin naman po testimony po, tinatawagan ko po ang mag-share po ng what God's done for her. So, tinatawagan ko po ang ating pong sister, Leonie Santos. Yes, Sister Mark. What God has done in my life. Ano ba yung aking masasabi ko pa? Kasi parang satisfied na ako sa mga ginagawa sa akin ng Diyos. At nagpapasalamat ako ng lupusan sa Diyos na hanggang ngayon malakas pa ako at may AIDS. At salamat sa Panginoon na hindi ako nagkakasakit. Pagkat mayroong ibang ubo na paminsan-minsan, pero hindi naman malala. Parang maano lang, dumalahan. At salamat sa Panginoon para sa mga anak ko. Okay silang lahat. Si Joseph, si Chris, yan. Okay silang lahat. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Oliver, ni ang kanyang pamilya, kay Neil, sa lahat, kay Erin at Ambet. Hanggang ngayon, hindi ko magkaanak, pero wala magkagawa, all age na sila nag-asawa. At saka kay Lenny at sa pamilya niya, very, yun nakita ko talaga, si Lenny kasi napakalapit sa Diyos, sila mag-asawa, parang nagpapastor na si Randy. So, blessed na blessed silang mag-anak. Natutuwa ako kasi minsan, may si Lenny na tumutugtog na si Cloud, nagki-keyboard. Sabi ko, wow, galing naman ni Cloud, nagki-keyboard na. At yun, si Clay naman ay kumakanta. Yan. Parang natutuwa ako sa pamilyang ito. At yan, na-suggest ko rin na pastora na humingi ako ng support para sa AIPA, kay Lenny, sa mag-asawa. Sana ay may padala agad. Wala pa nag-uusap ng dalawa. Okay, maraming salamat sa Panginoon. Talagang wala akong masasabi. Talagang blessed na blessed ako pa. At pinagpapahalan na binibigyan ng lakas. Salamat po, Leonie. At ako din po ay magte-testimony po. Last year, nag-testify po ako ng kung saan nahanap po namin yung tito namin through Facebook. At yun nga, naiuwi ko po ang mama ko po sa Bicol last December po at doon kami bagong taon din. Salamat po sa Panginoon. Yung mga prayer po na dati pa o ilang taon na yung tinagal, pero ngayon binubuhos niya. Alam ko ngayong taon, so sobra pa po yung ibibigay niya sa amin. And last week po ata, through Facebook din, nakita ko rin, nahanap ko yung pinsan namin na kung ilang taon ako ngayon, yun din yung taon na hindi po nagkita. Anak na panganay po siya ng kita ko, yung sinundan ng mama ko. So yun, this February 18 din po, pupunta siya sa amin. Kasi yung trabaho niya is sa Bulacan, so hindi rin namin siya mapupuntahan agad kasi security siya doon. So salamat po sa Panginoon kasi ngayon, makikita na siya ng mga magulang niya, ng mga kapatid niya, and then yun nga. Kasi naalagaan din siya ng mama ko po dati, pero nawalay siya, gawa ng dinala siya ng lola namin doon sa tatay niya. So iniwan siya roon, tapos yun, wala na kaming balita sa kanya. Tapos yun, 29 years po yung panahon na hindi siya nakasama ng tita ko, and then yun nga, pati mama ko, syempre ngayon, miss na miss siya. Kaya this February 18 po, yun, mamimit namin siya personal sa bahay din po. So yun, salamat po sa Panginoon kasi yung mga prayer na dati pa, binubuhos niya ngayon, naniniwala po ako yung prayer ko before 2017 na inaano ko po siya, ilang beses siyang pinafasting, yung mga check dun sa fasting yun, binibigay ng Lord at alam ko, nagniwala ako na yung sa tatay ko din, ipagkakalog din niya ngayong taon, kiniklaim ko po.
Yun lang po. Maraming salamat. Sabi po. Ngayon naman po, nadama po tayo sa ating pong God's message. Wala po yung nakaano. Pero po, tinatawagan ko po ang ating pong sexy at maganda na teacher ng Aya Remontalban. Tinatawag po Sister Cristita Barza. Thank you po, Ate Maricar. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Salamat po sa Panginoon sa muli po pagkakataon na magamit niya para mag-share po ng kanyang mga salita. So yung verse po natin, mababasa po sa Lucas 17, verse 1 hanggang 4. Yan, sige po tayo po tayong lahat. Yan, Lucas 17, verse 1 hanggang 4, sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan iyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsalihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So, nais ko rin pong basahin yung sa English. Hindi po nailagay sa screen. Sabi po, Jesus said to His disciples, things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come. It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin, Lord, at pinasasalamatan sa mga oras po na ito. Lord, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Linisin mo po kami, Panginoon. Gawin karapat-dapat po, Panginoon. And Lord, ihanda mo, Panginoon, yung aming pong puso sa pakikinig po ng iyong mga salita. Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan, ng wisdom and knowledge, Panginoon, ng maibahagi po ng wasto, yung message mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin po. Sama po yung puso namin at isip na maunawaan, Panginoon, at ma-apply po ito sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa inyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. So, 2 bagay po yung makikita natin dito sa talata na nais ituro sa atin ng Panginoon. Number 1 po is, mag-ingat na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng sino man. Be careful not to be a stumbling block to others. Do not lead others to sin. Do not be a temptation to sin. So sa Greek po, ito ay tinatawag na skandala o skandalon. Sabi po dyan, a stick for bait of a trap, generally a snare, a stumbling block, an offense. Isang paing o trap na nagdudulot sa isang tao na mapahamak. Sa character naman po ng isang tao, yung stumbling block na sinasabi dito is mga gawain na nagdudulot ng pagkakasala ng sino man o dahilan ng pagkatisod ng iba. Sabi po, being a stumbling block means our words, actions, or behaviors is hurting the cause of the gospel. Sinabi dito po sa verse na matindi o nakakakilabot yung daranasin ng isang tao kung siya ay maging stumbling block or sanhi ng pagkakasala. Hindi man sinabi dito kung ano yung sasabihin niya, pero sinabi, magbuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. Noong binabasa ko, ano kaya yung gilingang bato? Hindi ko ma-imagine ano kaya yung bagay na yun. Tapos sa English, sabi pa millstone, so sinerch ko, ayan pala yung itsura ng gilingang bato na itinali sa leeg at itinapon sa dagat. Sabi pa doon, mabuti pa sa kanya na gawin to.
Ibig sabihin, ang isang tao na naging stumbling block, mas matindi pa pala yung sasapitin niya sa ganyang parusa. Mas matindi pa. Sabi nga po dun sa binasa natin, nakakakilabot daw ang parusa. Mas matinding parusa na narapat sa sino man ang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Sabi po dito, kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng sino man. Hindi tayo dapat maging hadlang sa pagsunod ng iba sa Diyos at hindi rin tayo dapat maging dahilan ng pagkatisod nila sa kanilang pananampalataya. So, ano ba yung mga dahilan? Paano o bakit nagiging sanhi ng pagkakasala ang isang tao? Number 1, hindi maingat sa pananalita or mapanghusga. 2, pagkakabahabahagi or divisions, maling katuruan, and yung testimony natin, yung maling pamumuhay. So, hindi naman po tayo perfect, no? At minsan hindi natin talaga namamalaya na nagkukos na pala tayo ng stumbling block sa ibang mga tao. Pero hindi natin pwedeng maging excuse at laging sabihin sa tao na huwag kang tumingin sa akin, huwag kang tumingin sa tao, kundi ka sa Diyos lamang tumingin. Tama naman po yun. Talagang sa Diyos lang titingin at hindi sa tao. Pero kung yun lagi yung dahilan ng tao na yun, kung gagawin mo na siyang excuse, gagawin mo na siyang palusot para matakpan, ma-justify yung ginagawa mo, hindi na tama yung phrase na yun para sa'yo, para lagi-lagi mo siyang sabihin. Kasi hindi na tayo aware sa actions natin at sa consequences na pwede niyang maidulot dun sa tao. Lalo na po sa mga kapatid natin nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Talagang titingin sila sa mga ahead sa kanila o sa mga nagtuturo sa kanila. Kaya sabi po dun sa verse, mag-ingat tayo, lalo na ang mga nagtuturo. Sabi po dito, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to answer each person. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Ito po yung other version niya. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. So kung in some point in our life na parang naging stumbling block tayo sa mga nakalipas na mga panahon, mabuti pa rin ang Diyos na tayo ay patawarin dun sa nagawa natin. At kung ang isang Christian naman, totoo, malalim sa kanyang pananampalataya, aware siya sa bagay na to, at hindi niya hahayaan na maging dahilan siya nung pagkakasala ng iba. Dahil nga yung sinabi ko kanina, hindi tayo perfect. Pero kung lagi mong excuse yun, lagi mong na hindi ka na mag-aayos ng sarili ng buhay. Kaya nga meron tayong patuloy na mga cell group. Nandun yung pag-aayos ng mga maling ugali, tapos nagpapamentor tayo. Kasi talagang hindi one day na transformation yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Patuloy yan siya, process siya. Yan. Kung ito man ay nagawa natin sa mga nakaraan o nagawa ng isang tao, mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. Basta buong-buo siyang lalapit sa Panginoon at hihingi ng tawad. Aaminin niya na nasaktan niya ang Diyos dahil sa nagawa niya at humingin siya ng tawad dun sa tao na nagawa niya ng kasalanan. Parang kapatid, humingi ako ng pasensya kung isa ako sa dahilan bakit ganito yung naging tingin mo sa faith na tinuturo ko sa'yo or dito sa church. Malaya tayong lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad dun sa nagawa natin ng kasalanan. Pangalawa po, na tinuturo sa atin ng Lucas 1:17-4, magkaroon ng pusong mapagpatawad. Sabi ko, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung pituloy siyang magkasala sa iyo sa
maghapon. At 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So makita natin dito na maraming beses na pagpapatawad ang dapat nating gawin. Unlimited forgiveness ang nais ituro sa atin ng Diyos. Pero po yung mga tao, meron tayong pinaniniwalaan or motto na 1 is enough. Ano yung kasunod? 2 is too much. Eh sabi ng Lord, unlimited forgiveness daw. Tapos yung motto in life mo, 1 is enough, 2 is too much. Paano natin magagawa yung unlimited forgiveness? Yan, lalo na sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. At kapag malalim yung mga naganap na uuwi sa mga paghihiwalay. So, Dominic at Bea, isingit natin. No, yung paulit-ulit na mga pagkakasala na nasaktan. So, paano nga ba kapag yung kasalanan ay paulit-ulit na? Lord, unlimited forgiveness, sabi mo. Pero paulit-ulit na akong sinasaktan na nitong mga tao sa paligid ko. Lalo na kapag related sa buhay may asawa. So, di ko na po alam kung yung sagot dyan. Tanongin niyo po si Pastor. Magpakansel na po tayo kay Pastor kapag ganyan. Kapag paulit-ulit na yung mga conflict. O kaya naman po, umattend tayo sa Valentine Fellowship natin sa February 18. Singit ko lang doon kasi may mga stages kapag siguro makakan dito, unlimited forgiveness. Kasi di ba yung tawag dito, yung matatagal na sa mga pagsasama, malamang siguro ay na-practice na nila itong unlimited forgiveness. Ang kidding aside po na naisituro sa atin ng verse na i-identify muna kung ano yung nagawang kasalanan, identify the cause of the sin at pag-usapan ito. Minsan po kasi pag humihingi tayo ng tawad, ang sinasabi natin, I'm sorry kasi, alam mo na yun, gano'n tayo sorry, alam mo na yun. So ano nga yun? Kailangan ma-identify yung nagawa mo. Diba, sa magkaibigan, sa mag-asawa, kailangan na-identify mo kung ano yung nagawa mo. Kasi baka marami siya eh. Ay, kailangan isa-isahin. Baka iba yung kasalanan na naalala kong nagawa ko, kasi iba pala yung kinakagalit mo, kailangan magtugma, i-identify ano yung naging cause na hindi nila pagkakaunawa. Tapos minsan ganito din yung sinasabi natin pag tayo ay nagsusorry. I'm sorry, ikaw kasi eh. Yan, nanisi pa. So paano po natin papatawarin? Yun ganon. Kahit gusto mong i-forgive, hindi mo makita kasi hindi mo makitang sincere siya kasi ganun yung way ng pag-sorry niya. Sabi po, forgiveness will be granted if it is sincere. Depende sa paraan ng pagkakasabi o tono ng pananalita. And tinuturo din ng Panginoon na mag-sorry ng verbally through words. Kahit abutin man ng takes time para masabi mo siya verbally. Sa heart mo, nagsusorry ka na, pero yung mouth mo hindi pa mag-open. Kasi kahit sincere kang mag-sorry, nahihiya ka pa na sabihin siya verbally. Ask the Lord to give you strength to do it. Yung iba naman hindi na masabi ng, bibigiyak na, o sige na okay na, napatawad na kita, ganun siya. And bakit gusto ng Lord na verbally? Kasi iba yung talaga pag sinabi ng bibig natin at narinig. Tulad po dun sa pag nagpapatanggap tayo, gusto natin marinig yung sinasabi nung pinapatanggap natin. Ganun din sa paghingi ng tawad. Sabi po sa verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So, mahirap pong magpatawad ng maraming beses, pero to ang nais ng Diyos na gawin natin. The ability to forgive is only possible by faith. Ang kakayahang magpatawad ay magagawa lang natin kung tayo ay may pananampalataya. Sige po, tayo kung lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo pong mga salita na amin pong napakinggan.
Lord, salamat po na tinuruan mo kami, Lord God, na maging maingat sa aming pamumuhay, Panginoon, na tukos, sin sa mga tao sa paligid namin. Lord, patawarin mo po kami kung ito man po ay nagawa namin, Panginoon, na kami ay naging sanhi ng pagkakasala ng sino man, Panginoon. Lord, patawarin mong bawat isa, linisin mong bawat isa, Panginoon, at mamuhay na, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Lord, tulungan mo po kami na yung life namin ay ikaw yung mag-radiant, Panginoon, ikaw yung makita ng tao sa buhay namin, Panginoon. Lord, yung transformation na nais mo, Lord, ay dinidesire po namin na araw-araw from glory to glory, mabago po kami, maging ayon po, Panginoon, sa iyong wangis, Panginoon, at mabura na, Panginoon, yung mga hindi magagandang characters, Lord, sa buhay po namin. And Lord, maraming salamat, Lord God, sa tinuturo mo, Panginoon, na magkaroon kami ng puso na maging mapagpatawad, Panginoon, yung palambutin mo yung puso namin sa mga taong mayroon pong pagkakasala sa amin. And Lord, we pray, God, na yung message po na ito ay may apply po namin sa amin pong mga buhay, Panginoon. Hindi lang po namin narinig ngayon, kundi ang paggulay-gulayan namin, Panginoon, namin namin, Panginoon, yung nais po pong ituro sa bawat isa. Maraming pong salamat, Lord God, sa iyo pong kapurihan sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po, Sister Cristina, sa pagpalang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong tithes and offerings na dadalhin po ng ating pong Sister Susan Casal. Panalangin po natin magandang. Panginoon, maraming pong salamat sa mga nalagay ito, Panginoon. No, Panginoon, basbasan mo ito, Panginoon, upang magamit po namin, Lord, sa papalaganap, Lord, yung mga salita dito po sa mga lugaran ng mga mo. Lord, pagpalain mo po ang mga nakapagbigay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang mga hindi nakapagbigay, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa susunod na gawain, Lord, yung makapagbigay, Panginoon, para sa iyo. Lord, maraming pong salamat sa pangalan ng langit, sa pangalan ni Jesus. Tayo na po ay dadako po sa ating pong closing song. Tayo pong lahat po ay tumayo at ating pong muling gamitan ng ating pong Panginoon. Wala
nagpapasalamat sa iyong salita na Lord, nagpapaalala po sa amin. Tunay nga Lord na napakahalaga sa aming karakter, sa aming mga Lord, katangian ang pagiging mapagpatawad, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Panginoon na punong-puno ng kahabagan ng pagpapatawad kung saan, Lord, sa aming mga kasalanan. Ito na nga, Lord, Ikaw ang Diyos na lagi nagbibigay ng kapatawaran, maging anuman ang naging kasalanan ng isang tao. Lord, ang ganitong katangian ay nais pong makita sa iyong mga anak. Sapagkat Ikaw ang Diyos na punong-puno ng kahabagan, kaawaan, at pagpapatawad. Nais mo rin po, Lord, na maging ganon ang iyong mga anak na tinawag. Sapagkat, Lord, dito sa lupa, kami po rin yung nagre-represent po sa iyong katangian, sa likeness mo po na makita sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, sa sandali po ito, dalangin ko po, Lord, na patuloy mo po na lalo pang payabungin, pagyamanin ang pananampalataya ng bawat isa. Patuloy mo kami bigyan ng kauhaw lagi sa iyo pong mga salita, sa pananalangin. Pahalagahan po namin ang aming pananampalataya. Alagaan po namin ito. Palalingin, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, yung lahat ng mga panukala mo, lahat ng mga plano mo, Panginoon, ay aming maunawaan sapagkat, Lord, ang karunungan ay sumasagana sa mga taong nagsasaliksik sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang buhay na aking mga kapatid, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga, Lord, pinapasok ang niya, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga, Lord, pinagkakakitaan, mga business, Panginoon. Dalangin ko yung pagpapala ay dumaloy, at dalangin ko, Lord, na masumpungan mo po sa bawat isa ang katapatan, Panginoon, na nabubuhay kami, na nagiging tapat, Panginoon, sa mga bagay na pinagkakatiwala mo po sa amin. Lord, dalangin ko rin na patuloy na lalo pang palaguin at lalo pang pagyamanin ang aming buhay spiritual, na maging masigasig ang bawat isa sa pagtupad ng mga ministeryong inaatang mo sa amin upang patuloy na abutin ang maraming mga tao mula sa iyo, upang patuloy na ipahayag ang salita mo po, ang mabuting balita sa ikaliligtas ng mga tao mula pang pananampalataya. Lord, sa gabi po ito, patuloy na ikaw ang Diyos na sumama po sa amin sa mga nilalabi pa namin mga gagawin mamaya, yung aming prayer meeting. Dalangin ko, Lord, ang iyong kapangyarihan ay kumilos sa bawat isa po sa amin. Sa sandali po ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong pong mayamang wasbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Dapat din namin ang ating mahal na mahal. Ay, pagkakalisman.